Magandang gabi muli sa lahat. Amen. Parang kailan lang, nandito tayo kaninang umaga, ngayon nandito uli. Amen? Amen. Ngayon ang lagi kong sinasabi, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi ito sapat makabayad sa utang na loob. Amen. And ngayong gabi, I would like to congratulate the new added member of the church, members of the church. No? Ang Fortuna family, Brother Aldrin, si Sister Monique. Monique, di ba?
At saka si Prince, okay? At meron ba isa? Yung isa, saan yung isa? Wala. So, salamat sa Panginoon. Ang prayer ko na kayo ay manatili, lumago. No? Amen. Itong church na ito, hindi perfecto. Marami kayong makikita dito. Marami kayong madidiscover. No? Baka magulat kayo, pero ganun talaga ang church. Walang perfectong church sa lupa. Ang perfect ay doon lang sa langit. Pero ang kagandahan, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, perfecto. No? Ang mayroon ng miyembro dito na pangalan perfecto, kahit na perfecto pangalan niya, hindi yan perfecto. No? Kung meron din pangalan perfecta, hindi rin perfecto yan. Kaya kailangan tayo mga anak ng Diyos ay magkaroon din ng impact. Amen? Amen. Magkaroon ng dating ba? Kung wala kang dating, wala kang impact. Ano tawag sa'yo? Impacto ka. Salamat sa Panginoon. Tayo tayong lahat. So, yung mga prayer request nyo, pakibigay ninyo kay Lawrence, ha? Where's Lawrence? Lawrence. Yun. So, bigay niyo sa kanya. Diyan ay dadaling namin doon sa Kalinga. Pray kami doon mga pastor. Alam niyo kung tutuusin, parang kung meron kung ang tao ay pilosopo na Kristiyano, sabihin, bakit pupunta pa doon ang layo-layo? Diba? Yes. Pwede naman mag-pray kahit saan. Tama naman yun. No? Pero iba yung mananalangin. Nananalangin ka na kasama mo mga kapwa lingkod ng Diyos. Di ba? Sa totoo lang, may mga bagay tayong natatanggap, hindi dahil sa pinanalangin mo. Pero ang katotohanan eh. Dahil sa merong nananalangin para sa iyo. Kaya nga, merong kantang someone is praying for you. Jeremiah chapter 33. Jeremiah chapter 33. Actually, this message was made long time ago. And this is not really my prepared message. Pero habang maawit kanina, ito yung sa isip ko. So, ito yung kalooban ng Diyos. Jeremiah chapter 33 verse 1, 2, and 3. The most familiar verse, yung verse number 3. Pero basahin ko ang verse 1, 2, and 3. Verse number 1, moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the prison, saying, Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is his name. Call unto me, and I will answer thee. Amen? Amen. And show thee great and mighty things which thou knowest not. So it was the God of heaven who said, Call unto me. Tumawag ka sa akin. Amen. At ang sabi niya, and I will answer thee. Amen. Sasagutin kita. May mga tao na pagtatawagan mo, hindi ka sinasagot. No? Amen. May marami dahilan, hindi napansin, maring naiwan niya cellphone. Pero meron talaga na yung tawag mo, tinitingnan lang. Amen. Kayo ba nakaranas ng ganyan na may tumawag sa inyo, tapos, sino yan? Pag hindi mo type, di ba? Yes. Amen. Nire-reject mo yung tumatawag, bakit? Hindi mo gusto. Pero kapag gusto mo, kahit na nagagalit ka pa na hindi ka tinatawagan. Ay. Ba't hindi tumatawag to? Di ba? Kaya, pero pag tumawag, siya, huwag tuwa ka. Pero ang sabi ng Diyos sa atin, tumawag ka. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, tumawag ka sa akin. Amen. No? And I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. So, minsan, pinamagatang kong, call unto me, and I will answer thee. Let's pray. Lord, salamat muli sa gabing ito. Na pinagkaloob niyo, salamat po Panginoon sa buong araw na inyong pinagkaloob sa tagumpay na pinagkaloob niyo.
katagumpayan, kasiyahan, na kayo po ang may akda, Panginoon. Pagpalain niyo patuloy ang gabing ito sa amin pong pag-aaral. Banal Espiritu, kayo po manguna sa amin. Salamat po sa mga fellowship. Salamat sa lahat. At ngayong gabi na ito, Panginoon, kami po humihingi rin ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban sa inyo. Salamat po sa mga pagpapala na inyong pagkakaloob sa gabing ito. Pagpalain niyo rin po ang mga nanonood at makakapanood ng preaching na ito sa pamamagitan po ng Facebook. Salamat ng marami, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen, amen. So maraming salamat. Again, good evening. So napakaganda ng sinabi ng Panginoon. No? Kung meron tinatawag na greatest invitation, yun yung sinabi doon sa Matthew 11:28 na sinabi ng Panginoong Kristo, come unto me. No? Lumapit ka sa akin. Umarito ka sa akin. Sabi ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 11 verse 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Diba? Sabi niya, come unto me. Tapos dito, sabi ng Diyos, call unto me. Call unto me. Tumawag ka sa akin. Tapos ang sabi niya, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam niyo ang background dito. Ito po yung panahon na kung saan si Jeremiah ay ipinakulong. Pinakulong ni Pashur. Yan, mababasa niyo yan sa chapter 20 ng Book of Jeremiah. Kaya siya ay pinakulong kasi itong si Pashur, hindi niya nagustuhan yung propesya ni Jeremiah. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni Jeremiah, yun yung galing sa Diyos kasi propeta nga siya ng Diyos eh. So, sasabihin lang niya kung anong sinabi ng Diyos. No? Tapos, siyempre, itong si Pashur ay parang mga Kristiyano din ito na hindi natutuwa kapag yung kanilang naririnig ay hindi pabor sa kanila. May mga ganong tao eh. Pag yung sasabihin ng isang tao, pag hindi pabor, hindi natutuwa. So si Pashur, ganun ang nangyari sa kanya. Hindi ko na babalikan ha. Ganun ang nangyari. Nung narinig niya yung propesya patungkol sa kanya, sa kalugar na kanyang sinasakupan ay hindi maganda, kaya anong ginawa nila kay Jeremiah? Pinakulong niya at binugbog pa. Kaya pag binasa niyo ang chapter 20, doon yung time na kung saan si Jeremiah, for the first time, nag-murmur laban sa Diyos. Ang sabi pa nga ni Jeremiah, Panginoon, dinaya mo ako. Alam mo kasi na wala akong kakayahan sa iyo eh. Wala akong laban sa iyo eh. Kaya sabi niya, mula ngayon, hindi ko na ipapangaral ang dakilang pangalan mo. Pero mababasa niyo sa chapter 20, na sinabi ni Jeremiah na siya hindi na mangangaral, titigilan na niya. Pero anong sabi niya? Pero hindi ko kaya eh. Kasi yung salita mo ay parang apoy. Yung apoy, hindi mo kayang pigilan yan. No? It was like a burning fire. Kaya na merong ginanta dito si Brandon Graham, di ba? Kasama business niya. Yun eh, from the book of Jeremiah yun. Your word is like a fire burning in my heart. Sabi niya, hindi ko mapigilan, kaya mangangaral pa rin ako. Yun ang sabi ni Jeremiah. Kaya, habang siya nakakulong, no, the Lord, for the second time, talk to him. Habang siya nakakulong, sabi dito sa verse number 1, moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah the second time, while he was yet shut up. Pag may nagpipreach, shut up. Shut up dito, yung nakakulong pa lang siya. Okay? While he was yet shut up in the court of the prison, saying. So, for the second time, ang Panginoon ay kinausap si Jeremiah. No? Thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is His name. At tingnan nyo yung Lord, pwedeng title yan, pwede ring pangalan. Kaya it is wrong to say na ganito. Alam nyo, napakabuti ni Lord. Maling-mali yan. Kasi ang Lord, it's either title yan or pangalan. Kaya nakalagay dito, the Lord is His name. Isaiah 42 verse 8. Anong sabi?
I am the Lord, that is my name. Amen. And my glory will I not give to another, even to the graven images. Kaya tayo, mag-ingat tayo pag nagbanggit tayo ng Lord. Amen. Amen? Amen. Ang sinabing Lord, it's either Panginoon or pangalan. Eh, nakakalungkot, maraming nagtuturo. Alam nyo, napakabuti ni Lord. Ang sabi ni Lord, parang ano yan eh. Kawalan ng respeto yan. Tama? Pwede bang sabihin ni Rendel? Alam nyo, ang sabi ni Ronnie. Tama nyo? Ronnie! Hindi na. Kawalan ng galang yung brad. Ronnie ka lang. Daddy mo yan. Tatay mo yan. Tama ba? Pwede bang, alam nyo, ang sabi ng papa ko, pwede yung ganun. Sabi ng papa ko, uwi daw ako pastor, sabi ng papa Ronnie ko kasi bibili kami ng gasol, ng imgas. Pero pag sinabi mo na, ano, ang sabi ni Ronnie pastor, uwi daw muna ako kasi tutulungan ko siya bili ng imgas. Ang bira, pagagalitan kita, bakit? Hindi mo ginalang yung papa mo. Hindi naman tayo mga Amerikano. Sa Amerika, ang culture nila, walang ano eh, walang... Siguro ang tawag lang sa anong pangalan, buti tayo, merong ate, may kuya, kahit hindi mo uncle ang tawag. Col! Ayaw col! Naririnig ko yan eh. Kahit hindi mo ano-ano, ante, uncle. Sa Amerika, hindi pangalan lang. No? Buti sa atin, may mga konting paggalang pa, no? Naturuan tayo ng good manners and right conduct, no? Kapag may edad sa'yo, igalang mo. Tama ba? Yes. Manong, manang, o, di ba? Manoy. Ano pa? Ano ba mga tawagan? Ay, di ba na par, lodi. Yun ang mga tawagan eh. Kaya, sabi ng Panginoon, call unto me. Amen. Tumawag ka sa akin. And I will answer thee. Alam nyo, minsan may mga bagay na pag tumawag ka sa Panginoon tapos hingi ka ng anumang mga bagay. Pag sinagot niya, alam mo na hindi ka na, hindi ka na masusurpresa. Kasi yun ang sinagot, yun ang kasagutan ng panalangin mo eh. Pero dito malupit ang sabi ng Diyos. Sasagutin kita, sabi niya kay Jeremiah, at ipapakita ko sa iyo yung mga dakilang bagay na hindi mo pa nakikita. Ibig sabihin, when God answers prayer, it's always in a very surprising way. Masusurpresa ka talaga. Amen. Ganun kalupit ang ating Diyos pag tumawag ka lang. Pero siyempre, sa pagtawag sa Panginoon, kailangan merong maayos yung ating puso, di ba? Yung narinig ako kanina, Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sabi sa Isaiah 59, yung kasalanan, siya yung nagtatakip sa tenga ng Diyos. Para yung ating mga kasalanan sa mga panalangin na hindi niya marinig. So yung kasalanan siyang pinaka-hindrance talaga. Kaya nga, pag yung kasalanan natin ay confess natin sa Panginoon, tapos tatawag tayo sa Kanya, hihingi tayo sa Kanya, sabi ng Panginoon, sasagutin kita. Amen. At ang maganda pa, sabi na, sasagutin kita, Briggs. Masusurpresa ka pa. Impihira. Paano yung taong nasurpresa? Ano itsura ng taong nasurpresa? Di ba nakanana? Nakanana, nakatulala. Surpresa ka eh. Alam mo na, kasagutan ng Diyos, pero matupid ko, susurprisahin ka pa ng Diyos. Amen. Parang ano yan ba? O, pwede makahingi ng, sa probinsya namin kasi, uso yung mga, yung mga, wala kang ulam, di ba? Pag may naglutong kapitbahay, minsan, mga kapitbahay, nagbibigayan eh. No? Naranasan niyo ba yung ganon? Amen. Mga ganun sa probinsya eh. Minsan din, sa probinsya, pag wala kang gasol, kahoy naman dun.
Right. Pag gusto mong kumain, tapos wala kayong walang uling, ibig sabihin, walang apoy, anong gagawin mo? Magsugba kang isda, ano ka ng tuyo, mag-ihaw. So ang gagawin mo, pupunta ka sa mga kapitbahay mo. Tapos pagpunta mo doon, kakatok ka, maayo. Kung sa may maayo, tao po, ibig sabihin tao po. Ano yun? Pwede makaihaw. O, diyan. Ibig sabihin, pwede mag-iihaw ng tuyo? Oh, sige. O, meron pa. Ikaw naman, ihaw ka. Habang nag-iihaw ka, nakatingin ka sa lamesa nila. No? Maayo kay dili bulad inyong sudanan. Sabi niya, gusto ba nimo? May mga ganyan. So, yung mga naiwan doon, bibigay pa sa'yo. Nakasugpa ka na, nakaihaw ka na, nakasyaron ka pa. Oh. Ibalik na lang ng Yahongdong. Kasi ano naman ay, di ba? Naranasan niyo yan? Ay, hindi, mga rich kids kayo eh. Oh. Nakiihaw ka na, nakadala ka pa ng wala brad, nakaranasan mo yung brad, Julius? Oh. Lagi. Oh. Kaya ito, sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Ang problema sa atin, gusto natin na sagutin din ng Diyos, hindi naman tayo tumatawag. Right. Kaya nga may panalangin eh. Amen. Tandaan nyo, a prayerful Christian is what? A powerful Christian. Amen. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kapangyarihan kung hindi ka nananalangin. Right. A prayerless Christian, of course, is a powerless Christian. Alam nyo, kahit na gaano kaganda ng cellphone mo, kahit na latest pa yan ng iPhone, kung walang power yan, useless yan. Right. Kahit na gaano ka katingnan, katikas tingnan na Kristiyano, kung hindi ka nagpipray, useless. Right. No, hindi ka magagamit. Don't you know na ang mga prayerless na Kristiyano hindi pwedeng gamitin ng Diyos? Ha? Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, call unto me, sabi niya kay Jeremiah, and I will answer thee. So ano yung sorpresa dito? Una, number one, ang sagot ng Diyos, ito, God will release us. Kaya pwede mong kantahin, please release me. So, saan tayo i-release, no? He will release us from, number one, from prison. Ito literally, yung kasagutan ng Diyos kay Jeremiah, he was released from prison. From prison cell. Kung nandun siya, nagre-reklamo siya, pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Oy, Joshua, Jeremiah, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. So anong kasagutan ng Diyos sa kanya? He was released from prison. Siya ay nakawala. Pag binasa mo yan, siyempre, hindi man siya forever nasa kulungan. He was released from prison. Right. Sa buhay natin, alam niyo mga kapatid, pag sinabi mong prisuhan, yun yung merong selda, di ba? Tapos merong, nandun ka lang sa four corners of that room, tapos nandun ka, marami kang kasama. Ang tawag dyan, prison cell. Pero alam niyo ba na maraming Kristiyano ang wala nga sa prison cell, pero mga nakakulong. Right. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, very true talaga, sabi nga, the house that became a prison cell. Right. Most of the houses today became prison cell. Bakit? Kasi sino yung mga nakakulong? Yung mga kabataan. Nandun na lang nagkulong sa loob ng kwarto. Bakit? Dahil sa kalalaro ng cellphone. Right. Tama po. Hindi malabas-labas. Right. Bakit? Nakakulong. Ang sa prisuan, bago ka makalabas, kailangan bubuksan yung yung selda. No? Tapos merong kandado, malakas yan. Kaya hindi makalabas-labas yung mga kabataan ngayon dahil sa grabing kandado. Alam niyo ba, kung merong kandado na Yale, di ba? W-A-L-E. Di ba ganyan ang kandado, Yale? Right. Ha? Ngayon, meron din kandado. Apat din na letra. W-I-F-I.
Wi-Fi. Right. Good. Tingnan nyo, kapag malakas yung Wi-Fi sa tahanan, parang kandado yan. Good. Hindi makalabas-labas sa loob ng kwarto. Hindi makalabas-labas ng bahay. Bakit? Nakakulong. Right. Tama? Yeah. Mga tahanan yun, mukha ng mga prisuhan eh. Right. Alam nyo, buti pa nga ang prisuhan eh. Meron silang sinusunod. Meron silang mayor. Yung mga tahanan ngayon, mga hindi na sumusunod. Mga kabataan, hindi na sumusunod. Alam mo, sinusunod nila, yung gusto na lang nila. Right. Anong oras nila gustong bumangon, anong gustong oras nilang matulog. Diba? Sabi ko nga sa inyo, na naman, yung kami noon eh. Siyempre, yun lang naman sa inyo. Good. Kami noon, pag alas 9, bilar na yan. Ibig sabihin, puyat ka na yan. Right. Kinabukasan, hindi na kami maliligo. Bakit? Bilar. Ngayon, alas 9, nag-umpisa pa lang. Stress ang kamay. Mata. Kasi, alas 9 pa lang, ano na? Pambira, alas 10 pa, alas 11, wala na. Lahat parang nasa kulungan na. Right. Grabe ngayon. Karamihan ng tahanan ngayon, parang mga kulungan na. Right. Tama. At ito pa, worse pa sa kulungan. Kasi ang mga kulungan, meron silang sinusunod na mayor. Ngayon mga tahanan, wala nang sinusunod. Bakit? Ang kanilang sinusunod, yung sarili na nila. Right. He will release you from prison. Kapag tumawag ka sa Panginoon, maaaring ngayon, maraming nakakulong sa ganun, ha? Yung kandado, hindi Yale, ha? Hindi nyo alam yung mga kandado, no? May isang Yale, yun ang pinakasikat na kandado, Yale. Ngayon, ang pinakasikat na kandado, Wi-Fi. Right. Tama? Right. Marami dyan nakakulong, no? Kaya sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. So baka, literally speaking, hindi ka pa nakaranas ng pagkakulong sa sila, pero spiritually speaking, baka ito ang totoo, marami ang nakakulong. Right. Correct. Tama po. Marami nakakulong ngayon. So kailangan nating manalangin, tumawag sa Diyos, Lord, please release me from my prison. Ano yung mga prison? Prison of fear. Parang ikaw ngayon ay nakakulong ka sa takot. No? Hindi ka makapaghakbang, makapaglingkod ng tapat sa Diyos kasi natatakot ka. Ano kinakatakot mo kung yung Panginoon ang sinusunod mo? Yun nga, Pastor, ayoko man eh. Ay kung sumunod sa Panginoon, baka tawagin niya ako eh. Pero what a privilege to be called by God. Anong gusto nyo? Yung tawagin ka ng Diyos para sa gawain niya o tawagin ka na ng Diyos para sa tahanan niya? Namili ka. Ha? Yes. Ayaw mo palang maglingkod, anak. Sige, uwi ka na. Mas maganda yung maglingkod din sa Panginoon. Lahat naman tayo mamamatay, di ba? Ay, yung prison of fear. Ano nakatakot nyo? Ha? Ba't hindi kayo makapaglingkod ng tapat sa Diyos? Ano ba kinakatakot nyo? Wala tayong dapat katakutan kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Amen. Yan, prison of fear. Pangalawa, prison of the flesh. Marami sa atin din nakakulong sa laman. No? Prison of flesh. Alam niyo naman, ang laman, hindi maganda ang mga punga. Tama ba? Ay, kahit na anong gawin mo, hindi ako makahulagpos, hindi ako makawala dyan na. Kasi nakakulong ka eh. Ay, kung ano yung gusto ng laman mo, sabi ni Pablo, di ba? Pamela, sabi niya, kung ano yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Kung ano yung gusto ko, hindi ko nagagawa. Romans 7.
Kaya pala kasi ako ay nasa laman pa. Ang laman ko ay napakasama. Amen. Kaya nasabi niya na dapat tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Para ano? Para hindi natin mapagbigyan yung ating laman. Ay. Itong laman natin, napakapangit na mga bunga. Ang laman natin mayabang. Amen. Ang laman natin, lagi itong kumukontra sa mga spiritual na bagay. Yan ang laman natin. Kahit na yung mga apostoles, naranasan nila yan. Nung sinabi ng Panginoon sa Matthew 26, sabi nila, samahan niyo ako. Tara, manalangin tayo. Tapos, nung nandun na sila sa Garden of Eden, Gethsemane, sabi, Pedro, Santiago, Juan, dito lang kayo. Manalangin kayo. Punta lang ako doon. Nung pagpunta ng Panginoon, nag-pray siya, pagbalik niya, nadatnan niya natutulog. Sabi niya, pambira naman di ba pwede kahit na isang oras man lang? Sabi ng Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Tingnan nyo, di ba? Kahit ang gusto natin, kahit sa church, ganito. Yung espiritu natin, gustong-gusto, pero ang laman natin mahina na. Kaya kahit na gusto natin yung preaching, gusto mo makinig, pero ang laman mo, nahina na. Sabi ng mata mo. Wala pa sinasabi ang pastor, tumatango ka na. Nakatulog na. Sabi ng pastor, sino sa inyo pumunta ng impyerno? Tayo! Yan narinig niya, tayo! Tumayo. Sabi ng pastor, Brad, papunta ka impyerno? Ang sabi ko, ang pupuntang impyerno, tayo. Ba't ka tumayo? Sabi niya, naawa ako sa iyo, pastor. Wala kasi, samahan kita. Reason of the flesh. Diba, gusto nating mag-church, pero sabi ng laman, wag, nakakapagod. Balik tayo. Balik ka, ang init. Paglaman yung nangunguna, wala naman itong Ang laman natin, luko-luko to. Pag mainit, wag mainit. Pag maulan, hoy, mababasa ka. So walang gusto to Tama. Pero kapag ikaw ay talagang makawala dyan sa kulungan ng iyong laman, kahit na mainit. Diba sabi ng kanta natin kanina sa 118, The Lord shall preserve thee from all evil. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord is thy keeper. Amen? Amen. So kahit na maulan yan, basta ingatan ka ng maulan, mainit, ingatan ka ng Panginoon, Amen. hindi ka magkakasakit. No? Kaya nga itong laman natin, kailangan itawag natin sa Lord, tulungan niyo po ako. Grabe Lord, gusto ko, pero yung ayaw mo, yun ang lagi ko nagagawa. Yan, bakit? Kasi yung laman natin hindi maganda ang mga bunga. So kailangan nating ma-release from that prison of the flesh. Ito yung iba sa inyo, di ba? Gustong-gusto pang makinig, no? Gustong-gusto pang imulat ang mata, pero wala talaga Yung iba, naging matadalagan Di mo naman naiwasan yan Yung iba, manghikap. Sige lang, manghikap ka lang. Isabay mo na lang. Amen! At least nag-amen ka. Pero pag gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, wala makakapigil sa'yo. Tawag ka lang sa Panginoon. Ano sabi ng kanta ng choir? I love you, Lord, my strength and my rock. We become weak physically. Buti na lang may Diyos tayo na siyang ating source ng kalakasan. Tawag din sa Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Amen. Sabi niya, I will answer thee. Kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon, ibibigay niya yan. Kailangan mo ng lakas, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Amen? Amen. Bibigyan ka niya ng lakas. Siya yung kalakasan natin Gusto mo ng kasiyahan, bibigyan ka ng kasiyahan ng Diyos. Biglang may papakita sa inyo ng mga tao, mga smiling face.
Yeah. May smiling face. Nakakatawang mukha. Okay? So He will release us from prison. Prison of fear, prison of the flesh, diba? Prison of failure. Yung iba naman, ayaw na nilang umulit kasi wala, lagpak na ako eh. Tandaan nyo failure is not final. Good. Kung bumagsak ka, okay lang yan. Sabi nga ng Bible, di ba, a just man fall it 7 times, but raise it up again. Kung ikaw ay bumagsak, nag-fail ka, okay lang yan. Just keep on. Try one more time, sabi ng pastor ko. Abang nagre-review sa bar exam, nakita siya ng isa sa professor na sa SEO. Sabi niya, Mar, the way you perform the way you take your review, you will not make it to the bar exam. Unawaan nyo? Tagalog ganito, Mar, sa paraan ng iyong pagre-review, hindi ka makakapasa sa bar exam. Ano sagot ni Pastor Mar? Sabi niya, narinig nyo? Sagot niya, Joel? Sabi niya, Sir, if I cannot make it for the first time, I will take it until the 11th time. Or 10 times. Sabi niya, kung ako man ay hindi makapasa sa unang take niya, kukunin ko yan kahit naabot pa ng 10 beses. Sabi niya, una bagsak, panalawa, pasado. Failure is not final. Lahat naman tayo magpe-fail talaga, di ba? Yes. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Though he fall, alam ng Diyos na tayo ibabagsak. If you fall, if you become knocked down, just scroll. Gapang ka lang. Pag kaya mo nang umangat ka na. Amen. Kasi pag knockdown ka, at least knockdown ka lang, hindi ka knock-out. Right. Yung mga nananockdown sa boxing, di ba? Pagka knockdown, waka po. Bilangan, di ba? 1, 2, 3, 4. Kasi mga Mexicano eh. 5. Tapos, tatayo yan. Tapos, 6, 7. Hindi na alam ng mga kabataan ko ngayon. Kanyang bilang, hindi na alam. Anong dos? Right, tama. Hindi na alam yun. Pero, lagyan mo ng pesos. 7. Oh, 7. 7 pesos. 7. Abang, 8. Abang, pag tumayo na siya, sabi ng referee, come. Raise your hands. Kaya pa to, kaya. Siyempre, tatanungin mo na pangalan niya, di ba? Where are you? Sabi niya, I'm at the preaching. Preaching sa Borsiga. Sabi ng referee, wala na to. Bakit? Wala na sa ulirat. Right. No? Wait. Di ba aling ma-knockdown? Basta ang mahalaga. Tumayo. Amen. Tayo, many times nag-fail tayo, di ba? Right. Walang tao na hindi nag-fail. Right. If you fail, always remember, God is a God of many chances. Yes. Meron akong kilala, tinawag siya, nagsimula ng gawain. Yung gawain, hindi nag-prosper, nag-fail. Ang ginawa niya, iniwan, bumalik sa other church. Bumalik uli. Nag-fail na naman. Siyempre, nandun yung imamak siya ng mga, ayan, umpisa na naman, baka, di ba, wala yan, baka, sasayang lang tayo ng hanggang sa dumating yung time, nagpastor ulit. Dumating pa nga yung time na nag-backslide talaga eh. Hanggang sa bumalik sa Panginoon. May panawagan ka, talagang hindi ka magiging miserable ang buhay mo kapag hindi ka susunod sa panawagan. Amen. Hanggang sa bumalik. Ako pa nagsabi sa kanya, nagkasama kami sa nagbutuhan pa doon. Doon pa akong bumuboto dati. Sabi ko, bumalik ka na sa Panginoon.
Ang haba ng long hair niya. Haba ng buhok niya. Balik ka na sa Panginoon. Bumalik sa Panginoon. Tandaan lang. Slowly but surely. Bumalik. Ngayon, pastor na. Amen. Ganda na rin ang gawain. Kita nyo? Failure is not final. Amen. Kung bumagsak ka man, okay lang yan. No? Try it once more. Saka kung dapat magkaroon ka ng lesson kung paano ka bumagsak, dapat alam mo na. Ay, ito yung nangyari, kaya ako bumagsak kasi itong ginawa ko. Sa susunod, dapat meron ka nang natutunan. Amen. Di ba? Ay, hindi ko ito gagawin kasi dyan ako bumagsak eh. No? Kaya yan po mga kapatid. I will answer thee, no? Sabi ng Diyos, I will show thee great and mighty things which thou knowest not. So He will release us from prison. Pangalawa, ito yung sagot ng Diyos, He will release us from pressures. Alam niyo yung pressure? Ha? The burden of physical and mental distress. Yung pressure, yun yung mga bagay na magpapalambot sa'yo. No matter how strong you are, outward appearance mo, you are strong physically. Pero kapag may pressure na, kahit na gaano ka kalakas, manlalambot ka. Tingnan nyo. Pag meron tayong mga pagkain na matigas, anong ginagawa? Saan nilalagay? Sa cooker, di ba? Anong klaseng cooker? Pressure cooker. Meron kaming nabili doon na sabi mo, sabi Junior, mura lang ang karne. Saan? Lang, 100 plus. Tagin kami, pagdating doon na mura na. Pero habang niluluto mo, mapapamura ka. Sobrang tigas. Sobrang tigas. Kala mo kumakain ka ng guma. Buti na lang, meron kaming pressure cooker. Thank God for that pressure cooker. Yung matigas, lumambot. So anong ibig kong sabihin? Yung pressure sa buhay natin, mga pressures, yun ang magpapalambot sa'yo. At gaano mo katibay, katikas, pag nagkaroon ka na ng mga problema, mga stress, palalambutin ka. Si Jimon, si Brian, nag-gym dyan dati. Meron silang nakasabay na hindi nila kalain. Grabe, napakatikas na dito yun. Pag tiningnan daw nila, parang daw talaga eh. Parang perfectong perfectong kabataan. Pero one day, gulat na gulat sila. Bakit? Yung kasama nila lagi, na sa tingin nila very strong, pambihira, nagpakamatay. Bakit? Because of pressure. Alam niyo ba kung paano siya na-pressure? Pininto nila. Kasi nga, laging sinasabi, ganito ka na lang ba? Hindi ka ba maghanap buhay? Na-pressure siya doon sa mga salita ng kanyang mga magulang. Puro ka lang ganyan. O, di ba? So, physically speaking, malakas niya, pero emotionally speaking, ang hina pala. Na-pressure siya. Gusto niya maghanap ng trabaho, wala. Hindi makapaghanap. Kaya anong ginawa niya? Makamatay. Na-stress. No? Humina siya. Kaya anong ginawa niya? Nagpakamatay. Kaya yung pressures, mga kapatid, o anumang dahilan, anumang bagay na nagpapalambot sa'yo, panalangin mo sa Diyos yan. Gaano mo katikas, di ba? Pagdating sa pamilya, natamot ka talaga eh. I remember one time, yung si Jairé, nagkaroon ng purpura. Nag-preach pa ako dito. Banat. Pero ang purpura, yung dugo, di ba, na nag-blood clot. O sabi ng doktora, mag-pray natin na yung dugo, yung blood clot na yan, yung mga pasa-pasa, hindi umabot sa ulo. Kasi pag umabot daw sa ulo, delikado. Pwedeng ikamatay ng pasyente. So yan ang prayer namin mag-asawa na dito. Pero nung gabi na yun, nag-preach ako, sila nasa Brino. Nag-text sa akin, sabi niya, Dad, si Jairé,
yung tawag, yung pasa ay nasa ulo na. Buti na lang, katatapos ko lang mag-bridge nun. May upuan pa dito. Hindi nyo alam, pagkabasa ko, pagsak ako dito, lumambot ako dahil dun sa nabasa ko. Tulala, nagtatawanan kayo. Pero ako din nakatulala. Tapos, pray ako sa Panginoon. Pumunta ako doon. Di ba, ang dami natin pumunta doon? Dami sa ano. Pagdating ko doon, nakita ko si Jairé. May mga pula-pula na dito. Tapos narinig, naalala ko yung sinabi ng doktora. Alam niyo ba ang nagpalakas sa akin? Psalm 118. Verse number 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kahit na linya ng tao yan, expertise ng tao yan, pero iba pa rin yung magtiwala ka sa Diyos. Sabi ko, Lord, binigay niyo sa amin itong batang ito. Umiyak na ito eh. Kasi sinabi ng doktora eh, na kapag umabot na sa pwede nang ikamatay. Umiyak na. Ako, hindi ko pinakita umiyak, pero talagang masakit. Kaya nag-pray kami, tumawag ako sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng ano pa dapat gawin. Hanggang sa, siyempre, mga connection din. Si Giselle lang ano nun. Ilipat sa Children's Hospital. Yan yung hospital ng mga bata. Oo. Eh kung ikaw matanda na, hindi ka pwede doon. Children's Hospital. Ilipat doon. Pagdating doon, napaka-smooth ng ano. From Brihino, inatid ng ano, Children's Hospital. Pagdating doon, ang pihira. Sa emergency pa lang, sobrang daming bata. Ang batang may sakit. Pero si Jairé, nandun na, si Kaso agad. Tapos, meron kaagad kwarto. Pagdating doon sa kwarto, pambira, 3 pasyente pangatlo si Jairé. Alam niyo mga sakit doon? Puro leukemia. Ang mga bata may mga leukemia na. Kasi hindi marunong kumain ng gulay. Kumain kayo ng gulay. No, puro mga processed foods. Kaya kayo mga magulang, huwag pala puro ano ha. Minsan ang katamaran ng mga magulang, yun ang magdadala ng sakit sa mga anak. Bilhin na lang dito, bilhin na lang, grab food na lang. Tutuan nyo rin. Sipin mo bata doon, no? Umiiyak. Sabi ko, sakit yan. Leukemia po. Jairé, grabe, daming ano. Pero by God's grace, after 3 days, nakauwi kami. Wala pa kaming binayaran. Amen. Marami pang tumulong. Ganda pala magkasakit, ano? Nagkapera ng minsan. Pero wag na, oy. Ha? At ito na nangyari, Jay. Ito na. Sabi ng doktora, pwede na kayong umuwi, sir. Dok, mga ilang araw bago mawala yung mga pantal. Kasi daming pantal, sabi ko. Siguro mga 3 to 4 weeks. 3 weeks to 1 month. Ano nun ba? Mga kapatid, after 3 days ulit, nawala lahat yung pantal. Yun yung sinabi ng Diyos, I will show thee great and mighty things which thou knowest. Sabi ko, it is better to trust in the Lord always. Than to put confidence in man. Sinabi ng doktora yun, pero hindi ko sinabi hindi ako naniwala sa kanya. Basta ako, I just prayed, Lord. Saka, lahat ng mga kaibigan kong pastor na nasa cellphone ko, lahat yan, nagpasa ako ng message. Ha? Yan ang tama. Humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo sa panalangin. Pray for me. Tapos yung pay, gawin mo piso sign. Nabasa. Yeah? Yung letter S, gawin mong dollar sign. She is sick. Yung she. Tanaw na itong diba na makuhan. Kung hindi yan makaunawa, grabe na kagahit din na. Tigas na talaga pag hindi niya maunawaan. Amen?
After 3 days, nawala yung pantal niya. Totoo yung Jeremiah 33 verse 3. Yes. Yung pressure, yung bang magpapalambot sa'yo, grabe yan. I-release ka ng Diyos dyan. Amen. So, ano yung mga pressures natin? Una, yung tinatawag na peer pressures. Maraming mga kabataan ni Barkada, di ba? Maraming kabataan ngayon. Ayaw naman nila, pero dahil sa pressure ng mga kaibigan, mga kasama, ginagawa na rin nila yung gusto ng mga barkada. Anong pinaka-gamot dyan? Lumayo ka sa mga tao na yan. Right. Kung yung mga yan ay mga palainom, lumayo ka dyan. Amen. Mga nagsisigarilyo, lumayo ka dyan. Right. Paano ka makaiwas? Hindi yan lagi kasama mo. Right. Ipipressure ka talaga yan. Right. Peer pressures. Yan ang unang pressure, di ba? Pangalawa, siguro lahat tayo mayroon ganito. Payable pressures. Tawa sila. Kaya mo, isang bayaran, no? Minsan, yung bayarin, yun ang magpapalambot sa atin, di ba? Right. Kung sino? Sipin mo yung may bahay ko. Very strong yan, pero pagdating na ng, pag may dumating na ano, pumasok sa bahay, basta dito. Bayad din siya. Sige lang, sige. Amen. Basta tandaan nyo to, pag kayo nagtapos, tumulong din kayo, ha? Right. Aaral din kayo. Amen. Amen? Amen. Lahat tayo dito, magtulungan tayo. Right. Pag mayroon ng ano, minsan may siyumpong, papasok naman yan. Pag ano, ay po, may dala-dala ng mga mineral. Ako, mapipresyon na yan si Darlene. Sabi po, laki. Pag sinabi yung malaki, marami nang nasasabi yan. Kasi yung mga electric fan. Kaya kayo dito, mag-ano naman kayo sa kuryente? Right. Ha? Pipid naman. Amen? Amen. Kasi, kita nyo, pressure. Ako napipressure din. Yung mga taga-singil napipressure din. Right. Si John lagi kong pinipressure na John. Ano, kumusta yung ating ano? Yung sa mga missionaries. Napakagaling talaga ng Diyos natin. Itong last week lang, nagbigay tayo ng mga support. Yung mga renta nila. Amen. Ang galing ng Diyos, merong nagbigay ng, hindi pa miyembro to nagbigay ng tithes and offering. Magkano yun? 20 plus? 20? Nagbigay ng ano? Amen. Sabi ko yan, i-ano natin yan sa mga mission. Doon din napunta. So yung pressure ko nawala. Amen. Sipin mo, pag nag-pressure ka, ano kasunod yan? Yung blood pressure mo. Tataas. Right. Kaya dapat talaga magtulungan yung mga commitment. Talaga dapat faithful tayo na nagbibigay. Amen. Right. Nakaka-pressure din kaya sa mga naniningil. Right. Lalapitan ka pa nga lang. Di ba? Sabi mo, ito na naman. Biglang umiiwas Commitment natin sa Diyos yan Para sa mga manggagawa ng Diyos yan. Right. Di ba? Di ba totoo, nabipressure kayo? Right. Tapos minsan, aawayin pa kayo? Ba't di mo nalagyan ng check? Check lang? Huwag nyo nang-awayin yung mga nangaano. Right. Inaano ba kayo? Ha? Puro kayo ano, ha? Kaya yung galing ng Diyos, napakagaling. Amen. Iniisip ko na yan. Pag wala pang mga renta. Alam ko na yan pag first week, 3 ang renta niyan. 3.5 sa Tarlac, 3.5 sa Buntok, 3.5 kay Pastor Constancia. Magkano yun? 10.5.
plus yung tigma 1,000 nila. Napito yan sila. Isipin mo yan? Tapos pag mga third week, sa Cagayan, 3,000. Sa ano pa lang yun, sa lupa. Yan yung, hindi ko makalimutan yan. Kaya ito, pagkatapos mamaya, yung kagad nasa isip ko. Pero hindi ko talaga pinipressure yung sarili ko. Eh minsan talaga, pag kulang, sabi nyo, sa next, ano na lang, next week na lang yung ano nyo. Amen? Amen. Kala nyo ganun-ganun lang? Buti na lang, meron akong matatawagan. Lord, sabi niya, call unto me, I will answer. Galing talaga ng Diyos. Kaya nakakahiya na hindi maglingkod sa Kanya. Amen. Di ba? May problema ka, napipressure ka, tumawag ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, call unto me and I will answer thee. Pera lang pala magpalambot sa iyo eh. Tawag ka sa Diyos. Amen. Pangalawa, tumawag ka sa Bombay. Sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Panghuli na, panghuli. Marami to eh. No? Lumang outline ko to. Pagbuklat ko. Ito favorite ko. Pangatlo, He will release us from problems. Una, from prison of fear, flesh, failure, and pressures, peer pressures, payable pressures. Ito. When we pray, when we call upon God, He will release us from our problems. Ano yung mga problema? Financial problem, no? Relational problem. May problema ka sa relasyon, tawag ka sa Panginoon. Amen? Amen. Marital problem, problema sa pag-asawa, tawag ka sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi ng Diyos, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya wala tayong ibang tawagan na una, ang Diyos talaga. Amen. Right. Kasi sabi ng Diyos, tingnan nyo pagtatawag tayo sa Kanya pero hindi natin siya inuuna, insulto sa Diyos yan. Right. Ba't mo inuna? Ba't umuna kang tumawag doon? Sabi ko, ako unahin mo eh. Amen. No? Kaya unahin talaga natin. When you have a problem, call unto God. Right. When you don't know what to do, call unto God. Di mo alam anong gagawin mo, tumawag ka sa Diyos. Amen. Tuturuan ka niya anong dapat gawin mo. Tawag ka lang sa Panginoon. Ako, ang dami ko ng mga kwento sa inyo na talagang unbelievable. Ang dami. No? Sabi ko sa inyo, nung naplakan ako dito sa sa may Inlex, yung pababa niya, dyan sa may Gentry, Dinela 3 de Leon, sa Valenzuela yan eh. Yung pababa, naplakan ako dyan eh. Sama ko si Jundri. Gilid kami. Pero yung naplat kami, ang bilis pa ng takbo ko. Galing sa yan eh, galing may Kawayan. Ang bilis kasi nakatid ako doon kaya Tibimbi. Pag-uwi namin. Bilis ko. Maya-maya, tinabihan ako ng nakakotse. Ganun yung nakakotse. Flat. Sabi ko, alin, yung kasama ko? Flat ang ilong? Flat. Pinatingnan mo dyan. Sabi niya, meron na flat. Ginan mo yung kamay mo. Ginanyan niya, kaya gilid kami. So merong dyan, flyover. Yung overpass. Hindi, flyover. Diyan kami sa Dito kami, dyan yung flyover. Sabi ko, ibaba mo yung gulong. Nako, yung gulong namin na-receive pa, flat din. Flat na yung kasama ko. Flat na kanyang ilong. Pati yung gulong, flat din. Sabi ko, ano ba yan? Pero anong ginawa ko? Ano ba yan? Pero nag-pray ako, Lord, tulungan niyo po kami. Anong gagawin ko? Alam niyo maya-maya, sa unahan, ng L300, merong sumilip. Taong grasa. Saan galing yun? Expressway. Right. Ano nangyari? Naplatan kami. Problema namin, yung aming gulong, flat din. Yung reserva, sabi niya, akong bahala dyan. Alam mo, kinuha niya yung gulong, pinagulong niya.
Gulong eh. Pagdating doon sa may flyover, merong taas dyan, merong lusutan. Pagkagulong, binuhat niya, tinaas niya doon, lumusot siya. Sinundan ko pagkasunod. Merong mga nagpupul. Tinawanan ako. Wala na yung ano mo, wala na yung gulong mo. Wala yun, baliw yun. Nakaganon na, tingin lang ko sa kanya. Nawala talaga sa paningin ko. Hindi ko alam kung saan dinala. Maya-maya, bumalik. Pinagulong uli. Aba, may hangin na. Pagbaba niya, siya pa nagkabit. Imagine taong grasa, marunong magkabit. O baka naman talaga hindi taong grasa, nagkaroon na ng grasa-grasa kasi vulcanizer. Di ba? Siyempre, marumi yung ganun trabaho, di ba? Kinabit niya. Sabi ko, salamat ha. Wala akong pera. Ang pera ko lang noon ay 7 pesos. Talaga akong pera eh. Pero ito, bigyan kita ng ano. Tapos merong New Testament na Tagalog, binigay ko sa kanya, nilagyan ko ng pangalan ko, nilagyan ko ng address in church nun. Sabi ko, tawagan mo ako, punta ka dito, bawi ako sa iyo. Hindi siya pumunta. Ngayon, malaking kaisipan sa akin yun, sino kaya yung tao na yun? Ang Diyos, kahit sino pwede niyang gamitin. Tingin mo nga, baka anghel yun eh. Di ba? Baka anghel nga yun ng Diyos eh. Na pinadala. No? Kaya doon ko naalala yung Psalm 46, no? God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. That time we were in trouble. Kasi kung meron dumating na patrol doon, nako. Istulungan ka, lisensya. Magpihira. Sino kaya yun? Ganong katindi ang Panginoon. Pag tumawag ka, magugulat ka sa sagot ng Diyos. Hindi pinadala yung mga nagtuto, naghihila. Ang pinadala ng Diyos na talagang gulat na gulat ako eh. How in the world? Where in the world? Saan galing yung mama na yun? Samantalang nung nagdadrive ako, expressway yan eh. Tingnan niyo ang expressway kung may mga tao dyan sa gilid-gilid. Wala. Yeah, I will answer thee and show thee great mighty things which thou knowest not. Magugulat ka. Kaya ngayong gabi, tawag ka sa Panginoon. No, if you are still in prison, you are in prison of your fear, flesh, call unto God. Amen? Ano pa? You are in pressure, napipressure ka na, tawag ka sa Panginoon. Tawag ka sa Panginoon. Nanlalambot ka, tawag ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, sasagutin kita. Problema? Tawag ka sa Diyos. Ang problema, ipinapa sa Diyos. Amen? Huwag mong dibdibin ang problema. Ha? Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong dibdibin ang problema. Tuhurin mo. Tuhurin mo. Ibig sabihin, lumod mo sa Diyos. Let us pray. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Panginoon, alam ko po, meron sa amin, Lord. Marami sa amin, nasa pulungan. Pulungan ng laman. Prison of flesh, failure. Iba natatakot sumunod sa inyo kasi nag-fail na minsan. Lord, meron din ngayon na in pressures, under pressure. Nangihina, nanlalambot because of that pressure. Higit sa lahat, marami sa amin may problema. Monetary problem, marital problem. Kaya Lord, ngayong gabi, salamat sa inyo pong paanyaya. Salamat. Kayo mismo nagsabi, tumawag kayo sa akin.
Salamat din kayo mismo nagsabi na sasagot kayo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, bless each and every one of us as we come to the throne of Thy grace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayong gabi, ano ang nais mong ilapit sa Panginoon? Before you call upon God, you must come first to God. Jesus said, "Come unto me." While coming unto the Lord, call unto God. The altar is open. The altar is open. Ano ang nais mong ilapit sa Diyos? Ano ang nais mong hilingin sa Panginoon? God can release you from that. If you are still in prison of the flesh, prison of failure, lapit mo sa Panginoon. Lapit mo. Lapit natin. Lahat tayo meron ganito. Kahit ako meron. Lahat tayo. Tawag ka sa Diyos. Tawag. Pressures, you are under pressure. You are under pressure. Call unto God. Call upon God. Grabing Panginoon, no? I will answer thee. At hindi naman tayo magkasya, wherever you are, you can kneel down, you can call upon God. Doon pa lang sa first point, prison, no? Prison of fear. Prison of flesh. Prison of failure. Pressures. Ako, ang dami talaga niya. So, napipressure tayo. Pressure sa kaibigan. No? Pipilitin ka nila na gawin ito, gawin yan. Pag hindi mo pagbigyan, kukutsain ka, nakalabanin ka. So, mga kapatid, huwag kayong magpa-pressure sa mga kaibigan na kayo dadalhin sa balik. God be all the glory. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihan mong salita. Lord, thank you. Thank you, Lord, for inviting us to call upon Thee. Lord, salamat sa inyo. Salamat sa paanyaya mo na kami lumapit sa inyo at tatawag sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangako mo na kayo'y sasagot sa amin. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ano man po ang kanilang inilapit at idinulog sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, kayo mismo nangako sasagot kayo. Salamat sa kasagutan. At Lord, alam namin na kayo sasagot. Hindi lang pala kayo sasagot, kundi kami ay susurpresahin ninyo sa kasagutan. Salamat po sa gabing ito. Purihin ka. Pagpalain niyo po muli ang bawat isa. Bless this church, Lord. Bless each and every one of us. Bless the men of this church, the ladies of this church, the young people. Bless the children, the toddlers. Pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat po. Ano man po ang muli inilapit ng bawat isa, salamat sa inyo pong kasagutan. Purihin po kayo. Manang Espiritu, salamat sa inyo panguna sa amin. Pagpalain niyo po muli ang bawat isa. I-bless nyo rin po ang aming pagkakaloob sa gabing ito. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen and Amen. God bless us all. Okay? Let's give our offering. Ay, offering natin. Offering na natin. Ano po muna yun?
prayer request na, pakibigyan nyo kay Lawrence. Okay? Okay, thank you for watching. God bless you all. God bless. Paki-share ninyo ang message. Okay? Salamat po.